Good morning, Ayan mga boss, pinasingit na po natin itong tiles dito sa kitchen ni Mrs. Ayan po yung napili niyong tiles. Ano siya, woodlock na 60 by 120 ang sukat po nito. Ano siya ngayon, ang ganda. Tapos ito, hindi pa po nalagyan ng ng top coat. Stucco po yan, stucco finish yan. Medyo makalat para luminis-linis. Ayan yung mga gamit para naayos na to. Tapos papalagyan ko na rin ng cabinet. Papasingit na rin natin habang nandito yung karpintero natin. Cabinet, microwave. So ayun. Tapos dito sa garahe na pinapagawa ko, ayan yung mga cabinet. Dalawa po ito, 4x8. Yung isa, in-start na rin pong pinturahan kahapon ni Master Denden yan. Tapos dito sa Kalulot project, meron na po tayong tropa na wala na ginagawa doon. Yan, si Crispin tsaka yung anak niya. So pinasingit ko sila dito. Po-flooringan na to. Na-compact na rin kahapon. Wala ko nata. Banta. May tatabi ko tong mamlot. 5 meters po ito. Hanggang dito 5 meters. So yung kanyang pinaka magiging bubong dito is 6 meters. So kasya na po yung sasakyan dito. Pickup. Yung pickup tsaka yung jeepney. Yung balak kong ilagay dito para may sarili na silang garahe. As in garahe lang. Hindi na gagawing tulad doon. Ang nangyari po kasi doon sa kabila, yung mga materyales na ginagamit natin sa mga project nandun. Tapos pagka mayroon pang pinafabricate, nagiging fabrication pa yon. So wala pong maayos na garahe yung mga sasakyan. Kaya kailangan kong pagawa. Tapos yung sa taas na to, ayan, tulad nito mga tira-tira din to, mga labis-labis sa mga proyekto. So ayan, nilagay ko na rin po dyan para hindi na rin nakatambak doon. So pinturahan na lang natin yan, and then lagyan natin ng pa-SM board yung taas. So itong taas na to magiging po yan, magiging bodega. Yung mga gamit ko na kailangan itabi dyan para hindi nakakalat. Yung mga tools, pwede rin dyan. Yung mga power tools na ginagamit namin. Birthday ng ano pa lalagyan mo? Apollo. Namin si Crispin tsaka si Apollo. Birthday niya nung kailan yung birthday mo, Apollo? 19. 125 na tayo. Sa linggo nang nagdana. Sabihin parang kitang pang-birthday kahit na lumipas na yung birthday mo. Mukha ng tatay niya. Oh, pang-birthday mo. Painumin mo si tatay mo mamaya, ha? Painumin mo tatang muna. Kagad lang, may lubos kaya. Painumin mo mamaya, pen. Oh, birthday niya. Sa Kalulot po sila galing. Ay, konti na lang ginagawa ron. Tapos ito, lilipat ko na lang to. Basta maganda lang yung pagkahukay niyan. Makuha ng buo yung ugat na hindi nawawalan siya ng lupa. Hopefully sana tumubo ulit. Lalo na yun. Binili ko pa naman yan sa MHS Farm sa Nueva Ecija, San Antonio. Tsaka itong Japanese orange. Sayang. Ang lakad pala natin ngayon mga boss, tayo sa Lakeshore tsaka sa Kalulot. Bakalan. Kailan mo parang tumba? Ayan, ito pala yung kapatid ni Baobaw mga boss. Ito yung aso na to. Ano po siya, meron siyang kapansanan, bulag, tapos bingi. Tapos meron din siyang parang yung sinusumpong siya minsan na nangingisay, tahol ng tahol. Ayan, pero malusog po ito. Ayan, bulag po ito, hindi siya nakakita. Tapos wala rin siyang pandinig.
Kung mapansin nyo, wala siyang nagiging reaction pagka tinatawag ng ganong tawag. Hindi katulad ng mga ibang aso na iwi-wave nila yung kanilang buntot, siya wala siyang reaction dahil nga po mahina or wala siyang pandinig. Ayan siya, ang pangalan niya si Bulag. Bulag yan, kaya nakakulong po siya kasi kinukulong ko baka kasi makalabas siya doon sa may gate or masagasaan siya dito sa mga sasakyan. Pagka natulog siya sa ilalim ng sasakyan, hindi ko mapansin, masagasaan. So yun yung iiwasan ko sa kanya. Meron nakakarinig ng konti. Nakakaninag na ata. Baka hopefully sana makakita siya. Ayan, parang meron na siyang konting pandinig, dati wala po eh. Bulag! Bulag! Kapatid po ni ni Bawbaw. Ayan. Kakulay niya. Aking alagang aso na Bulag. Si Bulag. Ayan, nandun lang po siya. Ayan, nandito na tayo. Meron palang mga boss ngayon dito, magsusukat ng bubong. Ayan, kausap ko po si anak ni ni paring Ronald Kapili. Hindi ko lang alam kung nandito na sila. Usapan kasi namin mga around 9 to 10. Ayun buwan na. Lumilitaw na yung kanyang balangkas. Ayun si Kuya Bong. Nagyaya magmerienda si Kuya Bong. Merienda muna kami. Okay, ayun, meron pa tayong take out Kenny Rogers. Ayan mga boss, nakapagsukat na pala si Dwayne. Ayan, shoutout kay Dwayne. Anak po ni paring Ronald Kapili. So siya po yung kausap ko about dito sa roofing, dito sa project na to. Isa rin po siyang contractor sa roofing. Yun, i-ano niya yung quotation, re-ready niya para po malaman natin kung magkano po yung costing ng roofing. Ang bubong pala nito mga boss, ganun. Ayun, tulad nun, kulay siya, gray terraces ang po na yan tawag dyan. Hindi po siya tile span. Yung tile span, yun yung ganun tile span. Yan iba po yung mold niyan. Yung katulad ng ginawa namin sa ganyan po yung bubong sa Bamban Tarlac. Ayan. Tapos yung gutter niya is stainless smoke ang gusto na rin ni Kuya Bong. Ayun na siya. Still ongoing pa rin yung yung pag-roofing. Medyo maano po ito, mabusisi, matagal pong gawin. Nasa 4 weeks na yata sila dito ang nag-roofing natin. So tapos ongoing din po yung plastering sa loob. At siguro pagkatapos na mahal na araw, sa Monday po kasi mahal na araw na, so hanggang lang kami, Miyerkules. Hanggang Miyerkules lang tayo next week. So sa pagkatapos na mahal na araw, baka madadagdagan na yung manpower dito, yung mga tropang wala nang ginagawa. So dito ko na ilalagay para mapabilis na po yung plastering. Yan, para luminis na siyang tingnan, and then pwede na rin tayo maglagay ng magmamasilya, mag-i-skim coat dito. Ayan, silipin natin. Pagkatapos natin dito, sa po tayo kalulot. Yung scaffolding na to para ready for plastering na rin dito. Canopy. Napakakapal ng bakal pagka talaga hip roof. Hip roof ang tawag po sa design ng bubong na yan. Yung shed type or skillion naman ang tawag po doon, skillion type. Shout out. Shoutout boss Reggie Pineda.
Reggie, naman pala yung Reggie. Ele, isang togi mo gabra. Bisaya mo, pwede ka na mo. Shoutout kay Reggie, yung pong sama natin na trabaho din sa amin sa Olongapo. Ayan siya. Naka-harness naman yung ating gumagawa sa taas. Full body harness. Kwarto. So marami pang pa-plasteringan dito. Kailangan natin magdagdag ng manpower. Oh. Ito yung master bedroom. Walk-in closet. Tapos CR. Meron siyang double sink. Ito po yung harness. Harness po yan. Ang mga nagtatrabaho sa heights, 8 feet ang mga pintuan po natin dyan mga boss. Puro 8 feet na po yung ginagamit namin. Conforme na lang kung standard lang yung gusto ni owner. So yung standard kasi 7 feet po yun. 2.1 tapos 2.4 yung 8 feet. Ayun mga boss, let's go sa ano naman tayo, Kalulot project. Ayun mga boss, ito po yung ginagawa ni Dali. Balik giniba nila to mga boss, tapos ay ito flooring ulit. Ready mix daw yung kanilang dito, cement mixture na requirements nila yung 4,500 PSI. Babalik lang yung rebar tapos flooring ulit. Ayan si Madam. Sila po yung nawalan. Hindi ko na po sila mga tao. Balik tao na ni Dalian. Ayan si contractor. Ayan, meron pa pong abang dito to in the future kasi sakaling papabakod na ni owner to. So dito po yung kanyang pinakahangganan ng property. Hanggang doon sa dulo doon yung meron pong muon doon. So ito po yung property line. Pagka pinagawa na, so dudugtong na lang po dyan. Ayan, ito po yung lote nila, nasa yata to, alas kalahating hektarya or 5,000 square meter to. Tapos ito sa kapatid na po niya to. Hindi na po sa kanila yan. Ayan na, malapit na tayong matapos dito. Ay, nakakalungkot lang na yun nga, sinabihan ko na rin yung contractor dito nung nagka-turnover kami na maraming dito na nawawala or magnanakaw, masamang loob. So yun, sinabi ko na sa kanila na huwag silang magpa-kampante dito sa area na to. Dahil maraming magnanakaw. Ayan, itong poso namin dito, ninakaw din. Ayan, poso dito mga boss. Meron ba tayong gamit dyan? Ayan, dyan, tinakaw yung poso dyan. Mga gamit namin pala dito pa. At least dito secure, mayroon siyang lock. Merienda, break time. Nandito po sila owner. Sila ate Aresa, tsaka si Kuya Andy. Break. Oy! Ito, merienda oh. Thank you Kuya.
Okay na po tayo. Okay, dito sa'yo boy. Oo, parang ganun po. Anong gamot? Hindi ko po alam anong inano ng doktor sa kanya. Yung gamot po yung iniinom niya po, ma'am. Oh. Ganun. Dati na may, Sa akin oh. dati na may diferensya sa chan. Sir, kayo? Ayan mga boss, paalis na po sila owner. Meron lang kami mga bagay-bagay na pinag-usapan. Malapit na po kasi kayo matapos dito. So yung mga ano pa nila, mga kailangan pang ayusin or ina-additional po nilang ipagawa pa. The next day. Yun no. Good morning. Ayan, kahapon may problema po tayo dito sa camera. May mga video clips akong ano, hindi ko alam kung hindi na record. Nawawala. Ayun ko lang nakita nung pagising ko po, dapat mag-i-edit ako. So nung dinownload ko yung mga videos, mayroon mga video clips na nawawala. Kahapon kasi mga boss, galing po ako sa Kalulot. Ayan. Meron pong nangyari doon na pinasok ulit yung pong mga ano doon, mga workers. Mga workers po ni Dali, yung mga pinasok doon sa site. Ayan. Nawalan po sila ng 2 cellphone. Kahapon nga in-interview ko pa nga si Samboy kahapon, bakit? Hindi ko alam bakit nawawala yung ano na yan, yung video na yan. So yun, pinasok po sila. So yun daw magnanakaw is ano daw mga boss, ay hinahabol pa raw nung pong mga workers doon, yung taon Dali. Kaya lang hindi nila inabutan. Yun. Binalaan ko din po sila doon, yung mga gumagawa ni Dali doon, na mag-iingat sila doon dahil nga marami ano doon, kawatan. Kinuwento pa nga sa kanila yung nangyari sa akin doon, sa amin doon, na 3 beses or 4 na beses pala, yung tuli pala yung poso ang nanakaw. So yun, sabi ko sa kanila, mag-ingat sila doon, silang pakampante. Grabe talaga yung kawatan doon. So yun mga boss, ito lang po yung karakter ng video natin kahapon. Ayun na yung pinlooring nila. Alas ano na lang, alas 1/4 na lang. Ito, mamaya matatapos na rin ito. So yung lababo, halos ano na rin, patapos na rin yung lababo. Tapos cabinet na lang, papasikit ko na habang libre itong ating karpintero. Kasi may mga cabinet na dadalhin po natin to sa Alcala. Yan, 2 set po yan. So pinipinturahan na lang ni Master Denden, tapos drawer na lang. Tapos papasunod ko na tong cabinet din dito para misanan na lang, para maayos na. Yung lababo medyo makalat pa, di pa nakapagligpit. Hoodlock siya. Yung mga pagligpit na dito. Tapos silipin natin itong nandito sa may likod. Garahe. Papalipat ko rin po yung mga halaman na yun dito sa may likuran. Papataasan ko na lang siya, papalagyan ko na lang siya ng harang na hollow blocks para mataas, para hindi naman po siya mamatay pagka kasi nagkatubig dito. Yung malulubog mamamatay din po yan. So papataasan ko. Limanggaw. Ayun yung mga bunga. Lumitaw na ang bunga ng mangga. Hinisprayan ko po ito. Kaya po yan, ang dami-dami yan. Daming umuusli. Tapos ito ginawa nilalaboy ito. Tulungan ng mga manok. Ayan, sa broad. Ayan, malinis na rin po dito. Hanggang doon sa may palayan. May palay pa po kasi ron. So ayan.
So itong ating farm extension, ano pa po yan, pending muna yan. Mag-iipon tayo ng budget para dito. Kung hindi man ngayon, sa next year, next summer, kung hindi natin mapapa-develop ngayon, so possible sa next summer na. Kasi pagka po tumulo na yung ulan, hindi na po makakagalaw dyan. Dahil po maputik na yung area na yan. So hindi man ngayon, sa susunod. So yan, dito ko na tatapos yung ating vlog for today. Kita-kita tayo bukas mga boss. Salamat po. God bless. Ingat.